Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po ng magandang araw ang Ate Marie Cruz, kapatid na Marjorie Almasar, Ate Vanji Magnaye, Ate Heidi Mejia, Tita Castillo, Kuya Cesar Sanchez, at ang ilan pa ng mga kasama natin, Ate Nelia Ramos, Kuya Larry Montillano, Ate Judith Advincula, Kuya Boyet Sanchez. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito sa aklat pa rin ng Colossus chapter 3 verse 12. Ito po ay pagpapatuloy pa rin ng ating pong aralin tungkol sa bagay na ito. So ang sabi po ng talata, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, what are you wearing? Wear patience. Yan. Lahat po tayo gumigising sa umaga at iniisip po natin kung anong ating itsura. Pupunta po tayo sa washroom, titingin sa salamin. Ano bang itsura natin pagising? Maghihilamos, yung iba'y maliligo, magsusuot ng kasuotan natin para sa araw na yon. Kung anong lakad natin, yun ang ating kasuotan. Kung anong ating gagawin, yun ang ating kasuotan. Physically, we are so concerned about what we will wear. In fact, ito po yung paalala ng Panginoon do not worry about things that you will wear, things about you will eat. No? Kasi ito ro yung mga alalahanin ng mga walang pananampalataya. Pero hindi po yun ang tatalakayin natin ngayon. Ipinakikita lang po dito na talagang we are too concerned about what we will wear. What we will wear. Isusuot natin. Kaya po, isa sa basic needs ng tao clothing. Di po ba? Pero mga kapatid, sa umaga pong ito, katulad po ng ating sinimulan 3 days ago, ang pinag-uusapan po nating nais ng Panginoon na ating isuot, ayon kay Apostol Pablo, ay ang atin pong mga espiritual na kasuotan. Ang Espiritu Santo ay nagbubunga sa atin. At ang bunga nito ay compassion, kindness, humility, gentleness, patience, katulad ng sinasabi rito sa Colossians 3:12. So, importante po mga kapatid, no matter where we go or who we will see, God wants us to clothe ourselves as Jesus would. At sa umaga pong ito, pag-aralan natin ang kasuotang patience. Kapatid, kumusta? Suot-suot ba natin ito? Tinapos po natin yung pag-aaral natin kahapon sa compassion, yung kahabagan. Ngayon naman, pasensya. Patience is one of the fruits of the Spirit. Galatians 5:22-23. At isa po ito sa bagay o bunga ng Espiritu Santo na dapat taglayin natin bilang mga mananampalataya. In fact, ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Colossians chapter 3:12, therefore as God's chosen people. If you considered yourself as God's chosen people, if you considered yourself as dearly loved of God, then you need to develop or you need to have this fruit in you, which is patience. So patience is one of the fruits of the Spirit. Not only it is a necessary part of our walk with God, but it is also couples uncertainty. So when uncertainty arises, how do we act? Kapag may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan, kumusta tayo? How do we react? Yung biglang traffic, simpleng traffic. Umalis ka sa iyong bahay ng eksakto sa usual na takbo mo, papunta sa iyong trabaho. Then all of a sudden, may isang aksidenteng nangyari sa daan, nagkaroon ng traffic. How do you react? Maninisi? Magagalit? Maiinis? O magpapasensya? Tandaan po ninyo, kumusta po tayo when it comes to being patient? No? Kumusta po tayo sa atin pong kasuotang ito? Sira-sira na ba yung patience? Dahil gamit na gamit?
o bagong-bago dahil hindi nagagamit. Kumusta po tayo when it comes to being patient? All over the Bible, there are stories of men and women experiencing trials and tribulations. The reactions vary from many of them. At ito po yung maganda example, hindi naman po lahat ng tao sa Biblia nag-exercise agad ng patience eh. Marami po tayong makikita na nag-fail sa kanilang patience. At maganda pong tingnan natin ito at pag-aralan, baka po may mapulot din tayo sa kanilang mga karanasan. No? Yung iba po nag-grumbled, nagreklamo dahil sa kakulangan at kawalan ng kanilang mga katugunan sa pangangailangan, nagalit sila sa Diyos. Iba-iba po ang reaksyon. Sa Exodus 15:24, naalala niyo po ba yon? Doon po mababasa natin na yung mga tao nagreklamo dahil sa kawalan ng tubig. At dahil doon ay nagalit sila kay Moses. Bakit mo kami dinala rito sa wilderness na wala naman tubig? Hindi sila makapaghintay. Yung iba naman ay sinamba ang ibang Diyos. No? Sinamba nila ang ibang Diyos. At dahil nga po sa kanilang kawalan ng pasensya. Naalala niyo po ba, nalingat lang si Moses. Nainip yung mga tao, ang sabi ng mga tao kay Aaron, di na babalik yung kapatid mo. So gumawa na tayo ng sarili nating Diyos. So inipon nila ang kanilang mga ginto, pilak, at humulma sila ng isang gintong baka. At kanila itong sinamba. So yung iba naman, they cried in despair. Nagngungungoy-ngoy, nagiiyak, tumatangis. That is how they deal with disappointments and they deal with the trials and tribulations of life instead na maging mapagpasensya. So, what is important is that we all have a choice. Ito po yung gusto kong ipakita. Patience is a choice. Ano man ang kalagayan ng buhay, ano man ang pangyayari, you have the ability to choose kung anong gusto mong gawin. You can be impatient or you can be patient. We get to decide how we are going to act when trials and adversity hits. We can be patient and wait on God, or we can be impatient and act on our own accord. Ang babae at lalaki sa Exodus 15:24 ay mas pinili ang magreklamo. They grumble and they became impatient. Si Job at si David, from the other two verses na binanggit ko kanina, ay bumagsak din doon sa afflictions. But they rather chose to be patient nang dumating ang mga pagsubok na ito. They remain steadfast and patient through torment. At katulad po ni David at ni Job, no? Sabi po ng Psalms 18 verse 6, sabi ni David, "In my distress, I called upon the Lord, to my God I cried for help. From his temple he heard my voice and cried to him. It reaches his ears." So ito po yung ginawa ni David. Si Job naman ang sabi niya, tatanggapin ko lang ba ang lahat ng mabuti at hindi ko tatanggapin ang masama? So ano man daw ang mangyari, mabuhay man o mamatay, purihin ang pangalan ng Panginoon. So those qualities are qualities of being patient. So there are side effects from our decisions. Huwag niyo pong kakalimutan. Meron laging consequences. At pag-aralan po natin ang mga consequences ng mga pagpapasya. Puntahan po natin si Moses. Tingnan po natin ang kanyang maling desisyon. Sa Numbers chapter 20, kung meron kayong Bible, sa Numbers or Bilang 22-5. Ang sabi po, the congregation of people that Moses was leading was mad, and they are grumbling at Moses. At ang sabi nila, "Why have you made us come out of Egypt to bring us to this evil place? It is no place for grains and there is no water to drink." Numbers chapter 20 verse 5. Galit na galit sila kay Moses. Napaka-impatient nila dahil dinala nga sila roon na wala silang makain. So immediately gusto na nilang bumalik agad doon sa Egypt. Na po. At this point, narinig ni Moses ang complaint at araw-araw ganun ang kanyang narinig sa mga tao.
So I can imagine how frustrated Moses with them. However, in the verses na sumusunod, Numbers chapter 20 verse 8, mababasa natin, God gave Moses a very simple command. A very simple instruction. Numbers 20 verse 8, ano po sabi? Tell the rock before their eyes to yield its water. Ulitin ko po. Tell the rock before their eyes to yield its water. Sa Tagalog, kausapin mo ang bato sa harapan nila upang ito'y maglabas ng tubig. But instead, ano pong ginawa ni Moses? Instead of speaking to the rock as commanded by God, ano pong nangyari? Sa harapan ng mga tao, tinawag ni Moses ang mga tao bilang mga rebelde. Numbers 20 verse 10. Nagalit si Moses sa mga tao at sinabihan niya, mga rebelde kayo, mga wala kayong utang na loob, mga hindi kayo marunong sumunod, at hinambalos niya ang bato ng 2 beses. Yung bato na supposedly ay pagmumula ng tubig, kakausapin niya lang niya. Pero ano po ang nangyari? Hinambalos niya ito. Because of his lack of patience with the people, Moses made a poor decision. Ano po nangyari? Ang lumabas na tubig doon, mapait. Kasi po yun ay representasyon ng puso ni Moses. Alam niyo po, alam naman ninyo na nagva-vlog ako eh. Alam naman ninyo na nagluluto po ako. No, nasa YouTube po yung aking mga channel na yon, Roel Camia TV. Bago matapos ang isang video, lagi kong ipinapaalala, mga kapatid, ang kondisyon ng ating puso ay mahalaga sa resulta ng ating ginagawa. Nagluluto man o anuman ang ating ginagawa, kapag pangit ang laman ng puso, pangit ang resulta. Kapag may sama ng loob ang puso, masama rin ang luto. Kaya po, hindi dapat nagluluto ng may sama ng loob dahil walang kwenta yon. So in the same manner, si Moses, ang utos ng Diyos, kausapin mo lang ang bato, pero ang puso niya, puno ng kapaitan, hinambalos niya ang bato. Alam niyo po, this was a very poor decision on his part. Because of his lack of patience with people, he made a poor decision, and God, take note of this, God did not allow Moses to enter the promised land. Numbers chapter 20, verse 12. One simple, selfish decisions cost Moses the promise and the blessings of the promised land. Hindi niyo po minsan napapansin, mga kapatid, ang isang napakagandang araw ng isang pamilya na papunta sa isang trip, sa isang excursion, sa isang pamamasyal, ay pwedeng wasakin at sirain ng pagiging isang impatient. Gaano karaming pagkakataon, masaya sana ang araw, pero dahil sa kawalan ng pasensya, nag-away, nasira ang araw, nagkagulo ang buhay, dahil lang sa isang hindi pagpapasensya. Alam niyo po, mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin ito kasi sa bawat bahagi ng buhay natin, merong paghihintay. May mga bagay na kailangan nating hintayin. Sa ating mga anak, kailangan tayong magpasensya. Dahil hindi naman agad magiging binata't dalaga yan. Pag silang yan, aalagaan mo yan, arugain mo yan. Sa daming diaper na kailangan ipalit, sa daming gatas na pwedeng inumin, sa pagpapasensya sa mga kakulitan, pasensya sa pagdidisiplina, hanggang sa paglaki, hanggang sa pag-aasawa niya mga yan at pagkakaroon mo ng apo, pagpapasensyahan mo yan. Sa lahat ng mga bagay na mabagal umusad, sa mga mabagal gumalaw, pagpapasensyahan mo yan. Kaya, ito'y choices nating lahat. You can choose to be like Moses, na magalit, mainis, at ihambalos, di ba? Minsan gano'n eh, hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Alam niyo po ba yun? May nadadamay sa pagiging impatient natin. Minsan naiinip ka sa isang bagay, pero nadadamay yung ibang bagay. Dahil sa kawalan natin ng pasensya. Na po? Nung si Jesus ay nabubuhay pa sa mundong ito, nakasama ng mga alagad,
He also experienced all things that we experience. Sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11, na-experience din ng Panginoong Hesukristo ang tuksuhin. Po. Babasahin ko po sa inyo Matthew 4, 1 to 11. Ang sabi po, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command the stones to become loaves of bread. But Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and on their hands they will hear you and bear you up, lest you strike your foot against a stone. Jesus said to him, again it is written, you shall not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all this I will give you, if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Mga kapatid, I can only imagine the physical side effects of fasting. Gutom na po. 40 days, can you imagine? Imagine po niyo gutom na yon. 40 days and night, he did not eat. His energy must have been completely drained. He was probably very weak and unbelievably hungry. This was the best time for Satan to attack. And Jesus was extremely weak physically, pero he was so strong spiritually. If Jesus had fallen down to worship Satan on the last temptation, we will all landed into hell, for there was no Savior for our sins. Pero alam natin ang nangyari. Napagtagumpayan lahat ng Panginoon ang mga ito, mas pinili niya ang maging pasensyoso sa plano ng Ama. Amen? Because of this decision and many others along the way, Jesus completely fulfilled his purpose on earth. He died for the sins of you and me, so that if we believe in him, we can experience everlasting life in heaven. That is the fruit of Christ being patient. Alam niyo po ang bawat isa sa atin, kung magiging pasensyoso lang, no, it will draw us closer to God. As believers, when we go through times of grief, when we go through times of suffering and trials, even agony and despairs, no, lahat ng mga bagay na ito, if we will choose to be patient, we will naturally draw towards God through prayer and worship. Patience means that we are going to wait and rely on God's timing. Minsan po kasi, ang dahilan kung bakit tayo nawawala ng pasensya kasi gusto natin tayo na ang kumontrol. We want to be in control. Ayaw po natin na nawawalan tayo ng control sa buhay. Gusto po natin lagi tayo ang may control, tayo ang nagpapasya, tayo ang nasusunod. Nalilimutan natin. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng mga plano mo sa isang pitik ng kamay. Sa isang kisap mata. Kayang baguhin lahat ng Diyos ang iyong plano. Kaya sa ganung kaparaanan, kailangan ma-develop sa atin yung pagpapasensya. When we rely on God's timing, we can focus directly on Him and spend quality time with Him. When you learn to fully trust God, patience may not necessarily get easier, but you can bet that relationship with the Father will grow stronger. Yun po yung magiging bunga.
Hindi ko po alam kung nasaan panahon na kayo ng buhay ninyo ngayon. Hindi ko alam kung ano mga pwede ninyong pagpasyahan. Hindi ko po alam kung ano mga nakaharang sa inyong mga daanan, mga problemang meron kayo ngayon. Pero ang hamon po ng ating pag-aaral, be patient. Hindi makakatulong ang pagmamadali, hindi makakatulong ang padalos-dalos na pagpapasya. Ang kailangan po ay maghintay. Minsan po bilang pastor, madali po yung magpadalos-dalos eh. Alam niyo po, maraming mga pastor ang nasadlak yung kanilang mga buhay sa mga sitwasyon na marahil pinagsisisihan nila dahil ba't nila ginawa. Minsan nahati ang simbahan dahil sa mga maling pasya ng pastor. Sa mga padalos-dalos na pagdidesisyon. Bunga ng sama ng loob, bunga ng galit, bunga ng maling vision. Marami pong ganun eh. Pinagpipilitan yung kanyang vision. Hindi naman iyon ang vision ng Diyos para sa kanya. Marami pong mga pastor naliligaw ng calling. Yung ibang pastor hanggang ngayon tatanda na, pakiramdam nila church planter sila, wala naman silang na-church plant. Huwag nila ipagpilitan. Be patient with God. Tandaan ninyo, our ministry is not even our ministry. It is the ministry of the Lord na in-entrust lang sa ating gawin. Bilang mga pastor, kung paulit-ulit lang at sa palagay ninyo walang bunga yung inyong ginagawa, baka naman panahon para pag-isipan natin. Am I being patient with God? O ang mga pagpapasyang ginagawa ko, bunga na lang ng gusto ko? Tandaan ninyo, bawat pasya may consequences. At kung yung ginaranas at nararanasan nyo ngayon, kung ito'y ubod ng gulo, huwag mong kakalimutan, baka bunga yan ng pagiging impatient. Maghintay. May timing. Alam niyo po mga kapatid, dapat 1997, nandito na po ako sa Winnipeg eh. 1998. Pero alam ko, hindi pa yun ang timing, hindi pa yun ang panahon ng Diyos. Dahil ang alam ko, pag timing at panahon na ng Diyos, kapag oras na niya, tama ang lahat ng pagpapasya. Amen? May nagtanong po sa akin, pwede na tayong bumalik sa sa sama-samang pagsamba. Isa na lang ang COVID patient dito sa Manitoba. Kamukat-mukat mo, nagkaroon na naman ng 5 ng isang araw. So again, ang sabi ko sa kanila, kapatid, tiis-tiis muna. Magpasensya po muna tayo. Kasi hindi natin alam kung kailan titigil ang COVID na yan. Marahil sa oras na ito, marami na sa inyo inip na inip. Gusto na mag-party, gusto na mag-fellowship. Ang mga small group gusto na magsama-sama. Alam niyo po, maiksi lang ang summer dito sa Winnipeg. At pag dito sa Winnipeg, ganitong panahon, ang mga small group sa park na po nagse-cell group. Naku, ang sarap po sa park. Iho-iho ng barbecue doon, di po ba? Tapos ang sarap magkantahan doon sa park. Kasama mo yung iyong mga small group. At nakaka-encourage po ito, magpalakasan. Pero sa panahong ito, delikado pa po yung mga bagay na yun. Hindi po natin alam kung sino ang carrier ng COVID. Marami pong asymptomatic. Marahil hindi mo alam na dahil malakas naman, walang sintomas. Pero siya pala ay carrier ng COVID virus na pwedeng makahawa. Kaya po, tiis-tiis muna. Be patient. Amen? At darating yung panahon, lilipas din ang mga bagay na yan. Tandaan ninyo mga kapatid, kapag natutunan mo magpasensya, matututunan din ng iba na pagpasensyahan ka. Amen? Minsan po, dahil sa kawalan natin ng pasensya, on the other side naman, nanghihingi tayo ng pasensya sa iba. Hindi po yun mangyayari. People are mirror. People do what people see. So, whatever your problem may be, you must make a decision. The decision that you will do will be dependent on how patient or impatient you are. Will you be patient and wait on God, or be impatient and act on your own will? I pray that you will stay patient and you will stay focused even in the hardship of life. Amen? Tayo po'y dumulog sa Panginoon
tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyo sa umaga pong ito. Marami pong salamat sa iyong pagtuturo sa bawat isa sa amin na suotin namin ang pagiging pasensyoso. Suotin namin ang maghintay. Suotin namin ang laging hanapin ay ang iyong kalooban. Sa oras na ito, Panginoon, dumudulog po ako sa iyo sa mga karamdaman na mayroon ng aking mga kapatid. Marahil may mga pagkakataong gusto na po nilang takasan ang sitwasyong ito, pagkalooban mo sila ng pasensya. May mga taong dumadaan sa mga problema ng finances, ng relationship, problema sa asawa, sa mga anak, problema sa kasamahan sa trabaho, o anumang problemang meron sila. Marahil may mga irritations na nararanasan sa buhay, bigyan mo sila ng pasensya. Dalangin ko po, Panginoon, na maranasan nila ang iyong pag-ibig at ang pagkalinga mo sa araw-araw. Katulad mo, nawa ay ma-develop din sa amin ang karakter na maghintay sa kalooban ng Ama. Maraming pong salamat. Dinadalayan ko po ang mga nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa, nasaan mang lugar ang aking mga kapatid. Kung may mga personal silang kahilingan sa iyo, katagpuin mo po ang mga dalangin ito, aming Diyos. At naniniwala at nananampalataya kami na kung ito'y ayon sa iyong kalooban, makakamit ng mga kapatid ko ang sagot sa kanilang mga kahilingan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang araw mga kapatid. Good morning Marlet and Darren Sakdalan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Carolina Bukiran, Ate LB Paredes and Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Miriam and Angel de Guzman, magandang araw. Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Mimi Castro, magandang araw sa iyo. Ate Belen, o Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Salamat po. Shout out po kay Nanay Belen. Si Nanay Belen po yung aking #1 fan sa YouTube. No? Talaga pong nanonood si Nanay Belen ng aking pong mga luto. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. Kuya Eric Maynes, Ate Evelyn Cameros, magandang araw Ate Evelyn. Ate Gina De Castro at kay Kuya Pedoy, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Nene Enriquez, magandang araw po sa inyo. Glomarie Barco Oxon, magandang araw sa iyo. Pagpalain kayo ni Aris at ng mga bata. Ate Myra Paredes Libertino, Ate May, magandang araw po. Mga kapatiran po sa Aristocrat Restaurant, Brother Dong Kalunya, good morning sa inyong lahat. Ate Nelia Fernandez, magandang araw po. Kapatid na Dario Sanchez, Ate Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Kuya Neptali Gonzales, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Erwin Matusok, Brother Erwin, praise the Lord. Pagpalain ka ng Panginoon at ang iyong sambahayan. Ganon din po kay Ate Felisa Reyes, Ate Judith Advincula, Kuya Ruel, at sa buong pamilya, magandang araw po. Pastor MJ Velasquez, magandang araw sa iyo, mahal na pastor, pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid na Paz Perez, Ma'am Jo Kalanog, magandang araw sa iyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Lina Sanchez, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Mirna Narciso, Pinsang Randy Reyes, magandang araw sa iyo at sa iyong sambahayan. Ang akin pong pinsan na si Bunso, Lily Camyalu, magandang araw sa iyo Bunso. Ganon din po kay kapatid na Ami Santos, magandang araw sa aking magandang kumare. Good morning, good evening sa iyo. Ate Vanji Magnaye, Ate Nelia Ramos, kapatid na Bernadette Causaren, Kuya Larry Montillano, Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ate Marie Cruz, Kuya Rodante Kerubin, Marjorie Almasar, Ate wala na. Ate Miriam Galvan, magandang araw po sa inyo.
Ayan, si Jen De Castro. Jen, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Ate Bel Cuenca, Melody Campanya, magandang araw po. Ate Delia Magkawas at si Kuya Van Magkawas at ang buong sambahayan. Kuya Eric Maynes at marami pang iba. Purihin po ang Panginoon mga kapatid sa inyong buhay, sa patuloy na encouragement na ibinibigay nyo sa inyong lingkod upang patuloy pong gawin ang ministeryo pong ito dito po sa Tinig ng Pag-asa. Friday na po mga kapatid, TGIF, at bukas po ay wala po tayong Tinig ng Pag-asa. Magkita po ulit tayo sa Monday. Yan, sa Lunes po tayo makikita-kita again. Paalala ko lang po kung gusto niyo mapanood yung mga pagluluto ng inyong lingkod. Na po, meron po, by the way, mamaya pong hapon, bali bukas na po ng umaga sa Pilipinas, meron po akong isang special recipe sa tulingan. No? Binalot sa dahon ng saging. Dahon ng gabi. Na po, alam niyo po, nagluto po ako ng sinaing o ginataang tulingan na binalot sa dahon ng gabi. Napakasarap. Ano po, talaga naman. So, ang recipe po noon, mapapanood nyo sa Roel Camia TV. Bukas nyo pa po mapapanood. No? Ayan, so, kung hindi kayo marunong magkaldereta, no? Meron din po akong kaldereta recipe. Nako, mapakasarap. Ate Bining, Kamunggol, magandang araw po sa inyo ni Kuya Johnny. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I hope everything is okay. By the way, ngayon po ay July 17, kaarawan po ngayon ng aking tatay, si Tatay Boy Camia. Dapat po ay 74 na ang tatay ko ngayong araw. Hindi na po siya umabot sa kanyang 74th birthday. So, yan. So, marami pong salamat sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.